dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Ito kay Happy. Grabe yung kanyang pangalan, Happy. Brother John Ray, ask ko lang po if meron nakasulat sa bagong tipan na dapat isa lang ang asawa kasi sabi ng kapatid kong sabadista wala daw nakasulat na isa lang dapat ang asawa. So, gusto ba ng sabadista? 2, 3, 4. Paras lang Muslim yan. Okay. In 1 Timothy 3:12, 1 Timothy 3:12 kapatid, kung babasahin mo yan, ito ang ating mababasa, no? Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Kung babasahin po natin to sa Catholic Bible, yung tagapaglingkod na ito ay obispo kasi nung unang panahon pinahintulutan pa yung mga obispo na may asawa, no? Pero kahit pa na hindi obispo, alangan naman ang obispo isa lang tapos ang hindi obispo 2, 3, 4. So, lampurnas lahat yan, kuridas lahat yan kapatid. Pag sinabing isa lang ang asawa ng obispo, pati na rin yung mga hindi pari, dapat isa lang. Isa nga lang sa obispo eh. No, tapos yung mga hindi obispo dati, pwede 2, 3, hindi yan maaari. Kasi kung babasahin natin sa Roma 7:1 hanggang 2, mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo ng mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyo ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Tandaan niya, nasasakop ang isang babae sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kaniya sa lalaking iyon. So dapat talaga isa lang, hindi po pwedeng 2 habang buhay ang iyong asawa, hindi ka pwedeng magkaroon ng another one pa. No? Bakit ano ba ang mangyayari kapag tinry mong magkaroon ng ibang asawa kahit meron kang asawa, buhay pa ang iyong asawa, ano sa 3? Kaya nga siya ay magkakasala ng pangangalunya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. So hindi talaga yan pinapahintulutan ang 2 at 3 kapatid. Isa lang talaga dapat yan. No? Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. So yan po talaga ang turo ng Bible. Isa lang talaga dapat ang asawa natin, kapatid na happy. No? Huwag kang maniwala dyan sa sa pinsan mo ba yan? Kapatid mong sabadista, huwag kang maniwala dyan. Huwag kang maniwala kasi palpak talaga ang aral ng sabadista. Alam nyo ba na isa sa kanilang kasamahan ngayon umalis na sa pagkasabadista dahil nakita ng kanyang isang kasamahan na pinahintulutan pala ng kanilang pamunuan sa simbahan na gawing legal sa mga hospital nila ang abortion. So tama bang aral yan? Na pinahihintulutan ng isang simbahan ng abortion, against yan sa Bible? Di ba? Kaya wag kang maniwala kapag ang sabadista ang nagturo, palpak yan. O nandito pa si Brother Jando, bubulyawan na naman ni Brother Jando yan. Kasi sabadista talaga, walang katotohanan dyan. Well, meron naman yung mga iba, syempre, meron naman silang teaching din na totoo. Pero most of their teachings talaga ay hindi talaga dapat paniwalaan, no? Dahil nabasa nyo naman ngayon, sabi ni St. Paul, unang Timoteo 3:12, ang naglilingkod sa Diyos, dapat isa lang ang asawa. Hindi niya sinabi 2, 3. Isa lang ang asawa. No? Roma 7:1-3, magkakasala ka ng pangangalunya kapag nag-asawa ka ng iba, nabuhay pa ang iyong asawa.
pwede ka lang mag-asawa kapag namatay na ang iyong asawa. So, hindi talaga pwede kapatid na happy yung dalawahan, tatluhan, apatan, limahan. Bawal yan sa Bible. Okay?